araw nakita mo yung nanay mo na papaalis. Tinanong mo kung saan siya pupunta. Sabi niya pupunta daw siya sa palengke. Sabi mo sa kanya baka pwede kang sumama. At pahinto siya sa biyat at nag-isip. Sabi niya magbihis ka at sumama ka. Pero sa isang kondisyon, wag kang magtuturo ng kung ano-ano. Nangako ka naman na hindi ka magtuturo. Gusto mo lang talagang sumama. Nagbihis ka na at umalis na kayo. Pagdating sa palengke, katulad ng inaasahan, nagturo ka nga. Napataan kayo sa mga tindahan ng laruan. Ang dami mong gustong ipabili sa nanay mo. Siyempre hindi niya binili yun. Pinagalitan ka pa nga eh. Sabi na sa'yo, kung alam ko lang na magtuturo ka, hindi na sana kita sinama. Ikaw naman sobrang lungkot mo kasi umaasa ka na may mabibili sa'yo. Ang dami na napabili. Mga gulay, mga karne, mga isda, mga pagkain. Tapos naisip mo na sana hindi ka na lang pala talaga sumama. Kung alam mo lang na walang mabibili para sa'yo, sana naglaro ka na lang sa idlip. Naisip mo na kaya ka lang pala sinama para tagabitbit ng mga pinabili. At nung papauwi na nga kayo, bigla kayong huminto sa bilihan ng tsinelas. Binilan ka ng nanay mo ng tsinelas. Tataka ka kasi di naman yun yung gusto mo bakit ka bibilan. Sabi ng nanay mo, mas kailangan mo daw yun kasi putput na yung tsinelas mo. Natuwa ka rin naman kasi kahit hindi nabili yung gusto mong laruan, may naiuwi pa rin para sa'yo. Bago ko pa rin gamit. At ngayong malalaki na tayo, saka natin na-realize na tama din pala. Kailangan mas unahin yung mga bagay na mas kailangan kaysa sa gusto mo lang. Ngayon na-realize mo na hindi lang pala tayo basta pinapagalitan mga magulang natin dati. Kasi way pala nila yun para i-train tayo na harapin yung realidad ng buhay na parating.